Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating latest update ngayong araw, May 21, 2023. Yung minomonitor nga po natin na si Tropical Storm Mawar ay patuloy nga pong lumalakas. Ito nga po ay tinataglay na yung lakas na abot ng 85 km per hour. Malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso na po yan na aabot ng 105 km per hour. Kumikilos nga po yan pa north-north-westward sa bilis na 10 km per hour. Ito nga po ay mabagal, kaya kung mapapansin natin mas lalo nga po siyang lumalakas. At ayon sa ating European Center, posible nga po itong umabot hanggang typhoon category. At bago po yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ng May 26 ng gabi, ito po ay dadaan muna dito sa may parte ng Guam. Posible nga itong makawasak ng mga tahanan, lalo-lalo na nga po sa mga light materials. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At as of now, mababa pa naman po ang tsansa pa rin na magkaroon po tayo ng landfall scenario dito sa posibleng unang malakas na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At hindi lang po yan ang ating posibleng abangan, dahil ayon nga po sa ating advanced weather forecast, meron po dito sa western section ng ating bansa na mabubuong isang bagyo na manggagaling sa parte ng Guam at posibleng dumaan dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya ba yung paghahanda at pag-iingat na sa ating mga kababayan, dahil nga posible itong umabot din hanggang tropical storm category. At bukod pa nga po dyan, meron pa po tayong isang posibleng imo-monitor na low pressure area naman nabubuo dito, habang andito na nga po yung isa pang posibleng bagyo sa may parte ng western section ng extreme northern Luzon. Meron naman pong isang low pressure area na mabubuo sa western section ng Visayas. Kaya iba yung paghahanda na sa ating mga kababayan kung sakali nga po na hindi magbabago yung senaryo ng ating advanced weather forecast. Ito po yung makaka-apektong matindi sa ating bansa. Sa ngayon nga po, umiiral pa rin sa atin yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na patuloy nga po nakaka-apekto sa may Palawan at Mindanao. Asahan pa rin po natin yung pulupulong pag-ulan mamayang hapon nga po halos sa buong Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon ay posible nga po makaranas ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan hanggang sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito po yung wind map. Makikita nga po natin kung paano dahang-dahang lalakas itong si bagyong Mawar. Pagdating naman po ng May 23, dadaan na po yan sa may parte ng Guam at dediretso na nga po yan bilang isang typhoon category po posible na papasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung hindi nga po magbabago, ito po'y posibleng bigyan ng bagong pag-asa DOST ng local name na si Bagyong Betty. At kung titignan natin yung sa may western section ng parte dito sa malapit sa may Vietnam, makikita po natin na nagkakaroon nga po rito ng low pressure area. At pagdating ng May 28, makikita nga po dito na posible nga po sa eastern section niya ng Taiwan si bagyong Mawar, at ito'y patungo naman aakyat ng papuntang Japan. At habang makikita nga po natin dito sa may parte ng western section ng ating bansa, ito na nga po yung posibleng bagyo pa na isa by May 30. Ito po ay mas malapit na yung sentro nito sa extreme northern Luzon, at ito na nga po yung isa pang low pressure area na ating imo-monitor sa western section, rather na sa ating eastern section ng Visayas.
ito po ay advanced weather forecast o advanced prediction ng ating European Center. Kaya iba yung paghahanda na sa posible pang dalawang sama ng panahon na ating imomonitor pa, at hindi lang po yan, meron pong isa pang posibilidad na magiging kasunod itong low pressure area. Dito naman manggagaling pa rin po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung ating rain map, no? Dito makikita nga po dito yung ating lugar kung saan nga makakaranas tayo ng may mga matitinding pag-ulan, lalo nga po yan mamayang tanghali, mamayang hapon, at by May 22, ayan, makakaranas po tayo ng mga magandang panahon at may mga biglaang pagbugso ng pag-ulan. Diyan makikita dito yung mga malalakas na pag-ulan, at posible nga po na magkaroon na tayo dito ng habagat bubugso nga. Ito po yung manggagaling dito sa may western section, no, ng ating bansa. Dito po lalabas din dito yung mga pag-ulan na posibleng dala nung isa pang bagyo na posibleng makakaapekto sa may parte ng extreme northern Luzon. Matinding pag-ulan po ang mararanasan dito sa western section ng ating bansa pagdating po yan ng May 30, kung hindi nga po magbabago yung ating direksyon o yung senaryo nitong ating dalawang sama pa ng panahon. At dito nga po makikita nyo, no, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng masungit na panahon ang western section ng ating bansa. Again, inuulit natin itong advanced weather forecast natin. Ito po ay advanced prediction or possible scenario pa lamang po yan. Mapapansin nyo po itong isa pang bagyo ay posibleng dumiretso sa may northern Luzon or umangat pa sa extreme northern Luzon or mas umangat pa hanggang sa may parte ng Taiwan. Ayan po yung imomonitor natin, yung dalawa pa na yan, kung ano pa nga po ba yung kanyang magiging posibleng senaryo. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon makakaapekto sa ating bansa para mas makapaghanda po tayo ng mas maaga. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.